Good morning, guys. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, for today's video, ano pa lang po kami nagising, mga alas 3. Kasi, ganito po yun, guys. Good morning po, guys. Hindi pa ako nakakapaghilamos, pero tapos na po akong makakapi. Tapos, ngayon na po yung araw ng alis nila, Mama Pix. Kaya alas 3 po kami nagising, pero sila Mama Pix mga alas 4 bumaba. Ako, mas nauna pa po ako. Dahil naman ngayon is marathon. Kasali po si Jing at saka si Sansan at May Timang. Ang nangyari po, parang nai-stress na po si Jing kasi usap-usapan nila kahapon dito ni May Timang. Dapat daw alas 3 nandoon na sila sa venue ng pag-uumpisahan ng marathon dahil pagka 3:30 daw is magsusumba muna. So ang nangyari po, mga 3:45 na sila nakapunta doon dahil yung si May Timang naman is nagpasundo pa doon kay Sansan sa Makaas. Na stress na si Jing kasi malilit na daw sila. Yung Sansan naman doon nababagot na sa kahintay kay May Timang dahil ang tagal daw magbihis. So ang nangyari po, nakuha na si May Timang, umuwi na si Sansan dito. Siyempre, maglalakad sila sa papuntang iskina, mas malilit pa sila. So ang nangyari po, nagpatid muna sila kay Mama Pix doon sa iskina ng Patag. At pagkaalis nila, natin na ni Mama Pix sa iskina sila Jing. So yun, nagsaing po tayo, tapos nagluto tayo ng ulam na babaonin nila Mama Pix po pag-alis. So ngayon nakahanda na po sila, yung oras is mga 5:30 siguro, 5:30. So ang bus dadaan dito siguro mga malapit-lapit sa alas 8, mga 7:45 ganun. Sabi ko kay Mama Pix, para hindi sila maghintay doon ng matagal, contact niya po yung sasakyan nila na series. At ayun, kasama nila si Kreslin kasi gustong-gusto nga ni Kreslin na sumama. Na nagka-aberya muna dahil ayaw pumayag ni Mama Walin. Sa anumang dahilan, basta ayun, tuloy pa rin si Kreslin. Pinasama ko kay Mama Pix. At ayan, nakaano na po sila, nakanda na, nakabihis na. Yung siya, tulog pa. Tapos magugulat na lang po yan pag umalis na sila, pagising niya wala na yung ate niya. So hindi na lang natin hahabaan or iano kung bakit nagka-aberya na ayaw pa pasamahin si Kreslin at saka si Shia, pero niisip ko yung gustong sumama ay si Kreslin, kaya pinasama ko na lang kay Mama Pix. Pagbalik ni Kreslin, siya na lang po mag-isa pabalik dito. Tapos kanina bumangon yung papa niya, nakita niya si Kreslin na kumakain. Sabi ng papa niya, kasama ka? Sabi naman ni Kreslin, opo. Sabi naman ng papa niya, pumayag ba yung mama mo? Sabi ko, pasasamahin ko siya. Kasi gustong makapunta doon sa sa Tacloban. Makapasyal lang naman siya minsan. Nagkakagulo. Yan, nakaano na po sila. Nakabihis na. Aalis na naman po sila. Miinom sila ng Bunamin. Yan, para lang si Kreslin pupunta sa sa provincial meet. Yan po yung pinasuot ko sa kanya. Tas yung chinilas niya, in-order ko po yan. 39 naman po yung size, pero parang maliit sa akin. Yan, sakto lang kay Kreslin. So yan na lang po yung pinasuot ko. Hindi ko siya pinapagsapatos para yan na din po yung gawin niyang chinilas.
Kumusta na kaya yung nagmarathon? Kasi may price yung makatapos 5K or 3K. Pero parang naiisip ko parang si Sansan yung makaka-price. Kasi medyo bata-bata pa at kayang-kaya. Si Sansan yung makakapag-price. Inaantok. Sabay-sabay humihikab. Humihikab ba yung humuhuyam sa waray? Ten to 6. Ayun, tinawagan po ni Mama Pix yung series na sasakyan nila. Nasa Mandawi pa lang. Medyo malayo pa. Mandawi, Consolacion, Liloan, Compostela, Danau, Katmon, mga anim pa na lugar yung dadaanan. Pero mabilis lang naman siguro yung ano nila, yung takbo. Kasi umaalis po yung bus talaga doon sa terminal is alas 5. So ngayon nasa Mandawi na po sila. Tamang-tama lang po yan, mga 7:30 is dadaan na po dito sa Iskina Patag. Tapos mas mabuti po yung nakakausap or nakukontak yung sasakyan para hindi na po yung pa tunga-tunga nga sinisilip kong padating na, kasi matagal po yung pag-standby doon sa kalsada. Yan. Mga dalaginbing. Parang pinalaya si Mama Pix. Ang laki ng malita. Tamang-tama la yung bigay ng malita ni Ate Sunya. Yan. At ito magagamit ko. Ay, ayan. Yung inano ni May Timang sa kanya. Pinabalik. Order po to ni May Timang sapatos. Ang kaso lang maliit, hindi kasya kay May Timang, kaya inano niya kay Mama Pix. Bininta ulit. Tapos yung binta dyan, binili din ng sapatos na yun yung gamit nila ni Jing, kasi buy one take one yung kabili ni May Timang. Naghahanap sila kasi ng sapatos na masusuot na yung magaan. Si Sansan nga yung sapatos na nagamit yung kay Paul kasi magaan. Yung sapatos niya is mabigat kasi pang basketball. So ayun, dahil malaki po yung paa ni Sansan, nahirapan kaming maghanap ng sapatos. Size po ng sapatos ni May Timang 41 at saka yung kay Jing 40 or 41 din. Yung kay Sansan is 45. Walang nagkakasya dito na sapatos. Tapos may nakita po siya nasa ilalim ng cabinet. Sinukat niya, parang sakto, pero medyo daw masikip ng konti. Naghanap na lang po siya ng medyas na manipis. Yung kay Paul, yun po yung ginamit niya. Kumusta na kaya ngayon yung nila, yung marathon, dahil parang bukid daw yung nila, tatakbuhan. At ayan, lalabas na sila kasi nasa Danau na po yung bus. Yan si Mama Pix. Amula ito? Pwede daw ito. Uwi na naman sila. Uwi na po yung bakasyonista. Wow, sana all. Wow, yung suga, igbawari pa kaparong. Nakaano pa yung ilaw sa taas. Bukas. Tatawagin po yung sidecar kasi yung ni Mama Pix Malita is
Mabigat. Diyan rin nag-video na aga pa. At ihahatid natin sila sa labas. Tulog pa si Sia. Walang kaalam-alam. Kinukuha pa yung sidecar na kinuntak ni Mama Pix. Yung nagiging service nila dito pag nandito sila. Hindi kasi nagre-reply at saka hindi online. Uwi na naman. Back to barracks. Kasama si Chrislyn. Mag-aalas 7 pa lang. Ayan na po yung sikat ng araw. Tirik na tirik. Sapa na po dyan. Sapa. At marami pong nakasaking na buhan. Ayan na po yung service nila. Kaya pala hindi sumasagot dahil tulog pa. Pinuntahan doon ni Christian. Nabalang di ay nabalang. Hindi kayo kasya, kayo lang hindi kasya. Agoy Ginoo. Sige, bye. Bye, madam. Susunod kami. Susunod kami ni Papa Bits doon sa iskina. Kasi paggabi dito may kasiyahan dahil malapit na po yung pista. Dito po gaganapin yung volleyball, basketball. Ayan, nandito pala si Bustipin kasi meron pong pinapadala si May Timang. Manok po yan, manok. May ice ito? Kakano ginaihaw? Kagabi. Kagabi? Kinsito nag-iyaw na. Manok. Para tali pili. 15 ka bugos? 15 ka bugos? Umigo nga da. Manok, kinsing kiliyaw. Tumam na. Yan po yung uniform ni Bustipin. Sa munisipyo po siya nagtratrabaho. Siya po yung nagkukulik ng mga basura tapos tinatapon sa bubo. Tapos yun lang. Yan, antay na kami sa sa bus. At ayan. At tapos na po yung nag-marathon. Nandito parating na sila at saka parang may nagsabi may napanalunan po si Sansan. Wala pa yung bus. Ayan po sila, ayan po sila. Yan po sila. Merong bigas na si Sansan. Si May Timang is nandito sa gilid. Ayan. Yung mga nag-marathon. Mga gutom inin niya na. Sabi pa ni Tipin. Si Sansan lang po yung may may dalang bigas. Ewan ko kung may cash. May gumasa na. Pamayat na si May Timang. Yeah!
Oh, sige. Ay, patao sir dito. Ha? Mag-ihat na dito. Ibabalik na kayo. Ay, this one. This one. So, kadining, tapos, gas. Ha? Ang so, dapat 1,000. 1,100. So, koleksyon kayo basura. Yung jacket pala na suot ni Jing, napanalunan din. Okay, yun. Gaan, gagaan. Gaaway sila, gaaway. Ay, hindi na ako. Masa kanta na. Ato yung mga dama. Ato awarded ang last two namin. Yay! Hindi nga yung abi. Ayan na po, Tacloban na bukay. Sasakay na po sila. Bye-bye! Hinay! Dida na lang, Pat! Pat! Okay na ito, Dida. Okay na. Goodbye. Mag-sitting hira, sitting. Diri damot pa sa Cyrus good. Bye! Bye-bye po! Uwi na sila. Yung nag-fun run sa service. Dalaga na. Dalaga na! Oo, Dagat. Yay! Sige, motor! Ato pa sa? May timang talaga. So, kami naman is uuwi na. Ay, masaya lang. Yan, maraming sasakyan na dadaan. Di pa nakakatawid si Papa Bits. Ayan na. Insakto alas 8 yung oras. So, nandito na po kami. Yung gagawin natin ngayon guys is maglalaba. Maglalaba muna tayo sa mga iniwan ng mga bakasyonista. At ngayon naman guys, ayan, katatapos lang po natin maglaba, alas 10:30 na po yung oras. Medyo marami pa din yung nilaban natin. Kasi kasama po dito yung sinuot ng mga bata, sila Patpat. Basta yung mga bakasyonista kasi yung sinuot nila na damit kahapon is yung mga damit ko. Para wala po silang damit na maiwanan. At ayun, yung istorya po natin or kwento, ayan pala yung mga nilabhan ko. Ayan. Yan, medyo marami pa. Tas hanggang doon pa. Sa isang sampayan. At ayan, tahimik na po yung bahay. Yung nandun sa loob ay si Sansan, Ronald, Pinsoy, tsaka Paul. Si Sia is nandito kila Chandria. Doon sa kalaro niya si Joaquin. Tapos si Jing nasa baba, tsaka si Christian. Katapos lang po natin maglaba, yan nga. At shout out pala po sa nagbigay ng pamasahe. Dapat
kay Sia at saka Chrislyn. So ang nasama lang po ay si Chrislyn. Kasi nung magpaalam po ako kay Mama Walin, ayaw pang pumayag. Tapos sinabihan ako ni Christian na isasama daw sila Sabi ko wag na kasi sinabihan ko na yung magbibigay ng ng pamasahe na wag na lang, ibabalik na lang. So hindi naman po nakapag-reply agad. Thank you po Ma'am Tita sa pag kay Chrislyn at Sia. Pero hindi naman po nakasama si Sia. So kanina umalis po sila, tulog na tulog, as in tulog si Sia, walang kalam-alam na nakaalis na po sila. Pagbalik namin mga alas 8 na dumating yung bus. So pag uwi namin dito, pagtingin ko sa kwarto wala si Sia, is nasa CR pala. Di pa niya alam na nakaalis na sila Tita Ginny ba niya, dahil kasanayan po niya pag nagigising is nandoon sila sa lahat, hindi nakikita sila at ipatpat niya at saka si at Isra. Ang akala po niya is natutulog pa. Si Papa Bits po yung nakabuking. Sabi niya, kagigising mo lang, iniwanan ka na nila. So umakyat po siya sa taas, tiningnan niya, niligpit ko na po doon sa kwarto, tas meron na pong tinapikan ko po yung kapirasong plywood, isinara ko po sa pintuan. Pagtingin niya nawala ng tao, baba siya, umano sa kwarto, pumasok, tapos naiyak. Tapos sabi ko, yan kasi tulog ka ng tulog. Tapos sabi ko sasama ka, or kung sumama ka wala kang pera, kung hindi ka sasama may pera ka. Sabi niya hindi na daw lang siya sasama kasi yung kalaro niya daw dito is may iwanan, si Joaquin. Kasi siya lang naman po yung mahilig mga pitbahay. Kanina nga nang umalis sila Mama Pix, na daanan po nila Joaquin, kasi kasama ng daddy niya may service. Tingin po siya ng tingin, tinitingnan niya po kung sino po yung kasama nila Mama Pix. Tapos lalo nang sabihan ni Isra na babay Joaquin, tiningnan niya kung sino po yung kasama. At parang napangiti na si Sia hindi po kasama, kasi sila po yung magka-vibes. So ayun, parang naman si Sia, nawala yung pag-iyak niya. Siyempre bata, yun talaga yung unang expression niya. Alam niyo naman si Sia na naiyakin. Okay lang naman po siya na hindi makasama. Ang lang po doon si Sia, si Chrislyn is gustong talaga sumama sa Tacloban, pabalik nila Mama Pix. Tapos yun, hindi nga pinapayagan ni Mama Walin kasi walang pamasahe. So kahapon sinabi ko niya, sabi ko na may nagbigay ng pamasahe kila si Chrislyn. Sabi niya wag daw pasamahin, papurukoon mo't bida. So yun, sabi ko hala. Tas iniisip-isip ko naman, parang naawa ko kay Chrislyn na aalis na sila sila patpat. Aalis sila patpat. Alam kong iiyak si Chrislyn. So kanina habang nagluluto ako ng ulam pang baon nila Mama Pix, tapos na si Mama Pix nag-iimpake. So yun, naisip ko nga pasamahin ko si Chrislyn, bahala na magalit si Mama Walin. Tapos ayun, ginising. Tapos sabi ng papa, kasama kagad. Sabi ni Chrislyn, sinabihan ko nga, pasamahin mo na lang yan, bahala si Mama Walin magalit. Gustong-gusto ng bata. Kasi inaanuhan siya ni Ate Rosan, ni Tita Rosan niya nga, sama ka muna dito. Para sila magkalaro ni Piyang, at saka si Duday is nandoon. Tapos parang may plano din sila Mama Rosan na magpunta dito. Yung hinihintay lang po ni Rosan yung papa, yung partner niya, kasi may trabaho. Tapos sinintay nila kung kailan pupunta ng Cebu, kasi yung amo niyang
ang amo ni Paul is meron pong inaano dito sa Cebu. Yun na, nakwento ko na din po yun na naghanap sila ng pwesto. Kasi parang lilipat. Ganun. Basta iwan ko lang, hindi ko lang alam. Gustong-gusto naman na magpunta dito ni Piyang at saka ni Duday. Kasi yung surprise nga hindi nagkakaintindihan. Dapat kung alam ko lang na sila Mama Pix is papunta na dito, pinasama ko na lang muna si Piyang. Pinasabay ko na lang muna. Pa-surprise naman. Kaya hindi ko nalaman ko naman na papunta na po sila dito is biyahe na. Tapos yun, hinihintay pa din ni Mama Rosan yung nila budget para pagpunta dito kay Paul. Pero iwan ko lang kung tutuloy ba sila. Nasa ngayon is nandoon si Chrislyn. Kasi ganito, nalaman ko naman din po ngayon si Paul is plano palang bumiyahe din ng Tacloban. Sasama niya si Pinsoy kasi yung lisensya ng motor niya is asikasuhin. Expire na kasi, tapos tinawagan na po siya doon. So bali lang po sila din magko-commute. Baka sa Pizza Uno bumiyahe sila kasi yung balik ng bus bukas, Huwebes. So ang balik Patacloban Biyernes. Baka po umalis din si Paul at saka si Pinsoy. Siyempre sasama yun si Pinsoy para din makabakasyon ng Tacloban. At yun, pinursige ko na lang po na makasama si Chrislyn kasi magmamaktol na naman yun. Kasi atat na atat po talaga na makapunta ng Tacloban. Kasi nung bakasyon nila una, yung pagbakasyon ni Ate Sonia sa unang pagbakasyon ni Ate Sonia na pinauwi din po kami doon sa Tacloban. Yun po yung unang bakasyon nila ni Sia at saka ni Chrislyn. So mga pa lang yun siguro si Chrislyn, grade 2. O na ngayon si Chrislyn, grade 4, grade 5 na. Higit mga 3 taon yata. Ganun, or 2 taon. Ganun. So ayun, nakasama din si Chrislyn. Wala na yan magagawa si Mama Walin kasi is nandoon na. Ngayon, mag-alas 11 na. Iwan ko kung nakasakay na sila sa barko or nakaalis na doon sa Pulang Bato, pero parang bibiyahe pa lang yata kasi dadating yung bus doon is mga alas 10. So siguro ngayong kararating lang or mag-loading pa sa barko, tas makakalis yun mga alas 11:30. At makakaabot sila ng Tacloban is mga 5 or 6 kung walang mga pick up na pasaheros. Kasi kanina yun, parang nakita ko na hindi puno yung bus, kulang yung pasaheros papunta doon, dahil nakikita ko yung mga bus na Patabuelan, Bugo, minsan yung bus 3 pasaheros lang or 4. So kanina nga hindi puno, sitting po sila, nakaupo kaagad si Patpat. At mabuti na lang na hindi puno. At yun, mayroon pong pinadala si May Timang na doon naman nakaabang sila Mama Ina dahil mayroong pinadala na mga plastic galon, lalagyan po ng tuba, dahil si Mama Edna po siya ng tuba dito, nagtitinda. So nag-order po sila doon sa Tacloban, tapos pinapasakay din sa series. So yun. Tapos yung dala kanina sa ice box, ba yung tawag doon na ni Boss Tipin kanina na hinihintay. Manok po yung laman noon. 6 na piraso. Akin natin na dahil
sa May 1 is yun, date anniversary po ni Tatay Pili. 1 year sa May 1. At yun si May Timang is sasakay mamayang gabi. So sabi ko nga, meron lang po akong kunting pa-surprise din at kunting pasabog na hindi po nila alam. Yung may alam lang po ay si Jing, si Mama Pix at saka si Mama Ros andoon. Na kahit po si May Timang is hindi ko alam. Saka ko na lang po sasabihin kung yun na nga, bali bukas na po yung update sa maikli ko lang na surprise or pasabog. Kalma lang po tayo. So yun nga, sabi ko nauna na si Chrislyn ng Tacloban bago sila umuwi or dumating ng Tacloban. Mauna po si Chrislyn dahil pinasama ko kila Mama Pix. So tayo ngayon dahil nagsialisan, siyempre yung routine natin, maglinis ng bahay, magligpit, pagkagaling namin dun sa iskina, akyat po agad ako sa taas. Yun, nagwalis tayo na habang si Ronald is natutulog pa kasi diyan po siya natutulog sa tiris. Tapos yung mangyayari nito, kung uuwi man si Paul, yung mangyayari dito, yung tao lang sa bahay is si Christian, si Sia, Sansan, Adjing at Ronald. Tapos sa Miwan naman, meron pa pong sasalihan sila may sasalihan pa sila Jing at Sansan na fun run or marathon sa Makaas sa Miwan. Tatakbo pa po sila. Sabi nga ni Sansan, inaano po si Mama Walin. Sabi pa nga ni Jing, pinagsabihan po niya si Mama Walin na pasalihin daw kuno si Sansan sa marathon sa Cebu City. Kasi kanina sa 100 po na nagpa-registered, si Sansan is ika-13 po siya. So yun, kaya nasali po siya sa parapol, nakabunot po siya. At yun, yung nakabunot po siya, pinapagpili lang kung bigas, tapos may parang heater, yung ng kettle heater, ganun ba yun? Yung parang thermos na di kuryente. Ganun, pinapagpili lang. Natatawa po si Jing kasi yung pinulot ni Sansan is bigas na 5 kilos. So ngayon sabi niya, sana kuno ay yung na lang yung pinulot ko. Siguro baka sinasabi ni Sansan, pawalan na yung bigas namin, bigas na lang yung pupulutin, kukunin ko. Tapos natawag si Jing din. Yung nandoon na lang, meron po nung peraw 1,500, tas may jacket. So yung kinuha niya, yung jacket na suot niya po kanina. Si May Timang, unang-una po nagpa-register daw, pang-3 po siya sa nagpa-register. Natawag po siya, second to the last. Bago matawag si May Timang. So wala nang nakuha si May Timang kasi naubos na yung mga pag-giveaway. Yun, kaya tawang-tawa sila. So sa May 1, kasali si Jing at saka si Sansan sa marathon or fun run sa Makaas. Si Jisa hindi na po si May Timang hindi na po makasali dahil uuwi ng Tacloban. Tapos may balak din si Jing sa May 31 daw sa Tacloban, merong fun run daw,
balak niyang sumali din. Sasama niya si Sansan. Balak pa lang. Sa May 31. Kasi pagka Mayo, mabibisi na po siya. Pagkatapos niyang sumali ng ng marathon sa Makaas, May 1 siguro pagka kinabukasan or pagkagabi, uuwi. Or siguro baka pagka kinabukasan na May 2. Dahil sa May 4, mag-uumpisa na naman po yung trabaho nila sa eskwelahan. Duty. Mag-duty na po. Dahil mag-prepare na po sa para sa enrollment. Ganun. So yun. Tinanong nga ni Sansan, sabi ni Jing, nagtanong ko no si Sansan sa kanya, to, uwi ka ba kuno ng uwi ka ba ng Compostela? Sabi ni dito niya, oo, bakit? Sabi naman ni May Timang, pasamahin mo lang muna yan. Sabi ni Jing, wag, kasi magugutom siya doon dahil walang pagkain. Wala siyang pagkain doon. Ewan ko lang ang Sansan kung sasama po siya. Pero baka hindi dahil wala naman po magiging pasaway. Tama na lang po yun na si Chrislyn lang pong nakasama doon papuntang Tacloban dahil yung papa niya agoy magbubuhay binata, makakalugar kung saan magpunta, magiinom, palaging mag-iinom, aalis na nung isang gabi na po yan, nagsimplang. Buti na lang na hindi walang damage yung motor, tapos kunting sugat lang dahil po sila, sabi nga nila di-off kasi trabaho na lang kuno trabaho. So naghanap sila ni Ronald ng Tagaytay. So nakahanap, ayun, nalasing. Nauna siyang umuwi kay Ronald. Sabi pa nga niya, alam niya na parang gigiwang-giwang na po yung biyahe niya. Nakaano po siya ng bato. Pero dito na sa looban po siya na disgrasya. Parang nakaano ng bato. So kaya na-outbalance. So simplang. Yung iniisip ko kasi dito si Sia, kung saan magpunta yung papa niya, kasama. Sasama doon sa inuman. Tapos uuwi lasing. Pero hindi naman si Christian pagkasama si Sia, hindi naman po siya nagiinom ng masyado. So yun, nakalugar dahil wala siyang kasama na bata, hindi kasama si Sia. Siguro mga magmamadaling araw na po yun, 2:00 na siguro. Sabi niya, day off daw. Minsan sumasagi sa isip ko, mabuti pa sila may day off. Na sumasagi sa ulo ko. Mabuti pa sila may day off. Sabi ko, sana all. Yun, pag uwi, mga madaling araw, narinig ko, sabi niya, tumawag si Mama Walin na yung sugat ko daw na nandito si Nonax natutulog. Ayan, wala nang tao po dito. Bakanti na po. Init, sobra init. Maliwanag po. Parang buwan sa liwanag. Sia. Matutumba ka iton. Dirita siya't pagsakay. Yung Papa Beats namin pala is wala dito. Nandoon sa Danau. Meron po siyang binibili. Kasi yung
Ah, yung relo na kupol na binigay ni Mama Walin nung Pasko, yung sa kanya is hindi na po umandar. So, papalitan po ng battery. Naghanap po kami kahapon doon dyan sa lungsod is wala. Yung isang relo lang po yung meron pero hindi pwedeng hindi kaya ng magpapalit ng battery, hindi kaya niyang maibalik daw 50-50 na maibalik yung natural kasi kinakailangan po yung merong parang pang-clamp na maano po siya maibalik po yung pagkasara. Hindi po siya daw magpapatiwala na maibabalik niya. So, yung ginawa na lang ni Papa Bits, hindi na lang po pinagpatuloy. May nakapagsabi po sa kanya na doon sa Katmundaan. So, nagpunta kami doon sa Katmundaan. Meron naman, pero kada Huwebes lang. So, meron din po niya napagsabihan at sinabihan din po niya, mas mabuti pa magpunta ka na lang doon sa Danau. Dahil doon is kompleto. At para sigurado at saka garantisado. Tapos, yung cellphone ko po na una na yung isa kong cellphone na ginagamit ko pang vlog, nabigay po yun ni Joe. Binili niya po para sa akin. Tapos, yun, binigyan naman po tayo ng bagong cellphone ni Pix Vlog. So, ayun, yung ginagamit ko na cellphone, binigay ko po sa kanya. Tapos, yung kay Papa Bits na ginagamit, kay Sansan naman yun. So, ibinigay naman po kay Patpat dahil walang cellphone. Ganun po yung nangyari. Tapos yung cellphone na ginagamit ko na bigay po ni Joe, yung screen protector is basag-basag na. So kinakailangan pong palitan. So yun po yung sadya niya po sa Danau. Sinasama naman po ako kanina pag alis. Sabi ko, ikaw na lang kasi marami po akong labahan. Sinasama niya man si Sia, ayaw sumama si Sia. Dahil mapapagod daw po siya, saka iikot-ikot. Ngayon, iwan ko kung papauwi na po siya dahil medyo kanina pa umalis mag-aalas 9 pa lang. Ano na po yung oras, mag-aalas 11 na wala pa. Siguro papauwi na po yun si Papa Bits. Nag-commute lang po siya. Hindi ko po siya pinapagmotor dahil yan nga, sobrang init. Hindi kakayanin po yung init. Kahapon nga, pagpunta lang namin doon sa Katmundaan. Oh my gosh. Yung init, parang sumisiksik sa kalamnan. Sa sobrang init po ng kakapanghina. Kakapanghina talaga. Na yung papagpawisan ka ng malamig. Kahit mainit, papagpawisan ka ng malamig. Tingnan nyo naman. Tapos yung yung bubong tumutunog sa init ng araw. Parang tunog tik tik. Ganyan. Maingay po yung bubong. Nang dahilan sa init. Tumutunog po siya. Pero mahangin dito. Dito banda. So, yan, maaliwalas po kasi naglinis po si Papa Bits dito. Sinipag po siya. Ibinaba po niya yung mga, kinating-kating na mga tubular. Pero dito meron pa kasi gamitin po yan. Para dito, may paggagamitan pa. Tas, yun. Ilinagay po niya sa sako. Yung iba, tas yung mga plastic. Inano sa sako, ilinagay na. Tapon naman is siya po yung nagsunog. Yun, sinunog po niya. Kaya malinis po dito sa taas. Siya po yung siya po naglinis. Yan. Dito mahangin. So, ayan, yung pinsoy natin. Call center na naman siya. Pag ganitong oras, mahangin. Dito, mas mabuti tambayan dito dahil sitro po yung
yung hangin dito banda. Hindi po na yung nararamdaman yung init dito. Pwede ditong lagyan ng ng isang upuan na ganoon dito banda. Pero pag na po ito, masarado na kasi CR nga to. Hangin pa rin kasi nandun po yung bintana. Ganon po guys. Yan yung bunga ng niyog. Maganda pong tingnan. Malapit lang po siya. Diba guys? Dito na naman tayo sa stock room natin. Magpahangin tayo. Tapos ayan po yung ni Sansan number sa first Lawis Panran. Naka 5 kilos po siya guys. Yan, hindi ko na po naluto yung yung magpa-popcorn sana ako kagabi. Hindi ko na naluto. Natamad po ako. Hindi ko naluto kasi bumili naman po sila ng mga chichirya. So hindi ko na lang pinagpatuloy. Umaya na lang natin lutuin to. Kasi may sobra pa ako na na cheese. Nung bumili po kami ng Prince fries. Sabi pa nga ni siya, Prince fries. Yung ganitong couple watch namin ni Papa Beats, yun po yung niya. Yung sa kanya hindi na umandar, yung sa akin umandar pa. Ito po yung binigay ni Mama Walin nung Pasko. Couple po kami. Kaso lang nauna yung ni Papa Beats mag-aberya. Tumigil. Kaya nasasayangan po siya na hindi nagagamit. Naganap po siya ng magpapalit ng battery kasi sabi ng nag-aayos ng battery ng doon magpapalit, hindi niya 50-50 daw na makabalik po siya ng pagsara dito kasi hindi pa nabuksan yung ganitong relo ni Papa Beats. Kinakailangan daw yung merong pang press para po siya malak ng mabuti. So yun, nagpunta po siya ng Danau. Mag-aalas 12 na po, wala pa si Papa Beats. 10 minutos para po mag-alas 12. So ayun po guys, alis muna kami ni Papa Beats. Meron lang po kami pupuntahan. I-update ko na lang po kayo. Bye bye muna. Thank you for watching. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. So update muna tayo. Update na lang po tayo bukas sa ganap. Bye bye muna guys. Bye bye. Yan, tinding init.